Purihin po ang Panginoon. Malamig na gabi sa loob, no? Malamig sa loob eh. Pero mainit na gabi sa labas. No? Napakainit sa labas talaga. Pero purihin ng Panginoon. Mostly nasa loob yung mga trabaho natin. At tayo ay iniingatan niya, no? Sa araw-araw. Salamat po sa Panginoon. At yun nga. Pwede mo pabukas yung ilaw, bro? Parang ang dilim. Okay? Hindi ko sila makita. Nasisilaw ako doon sa ano. Oh, yun! Nakita ko na yung mga magagandang lalaki sa likod, oh. Purihin po ang Diyos. So, are we blessed, no? Blessed po ba tayo lahat? Kahit na yung iba'y galing sa trabaho, no? Meron pa rin tayong natitirang para bang lakas para po magpuri sa Panginoon. Lalo na yung mga tumutugtog, no? Talagang ibibigay mo yung effort mo. Para ka rin nagpipreach nun, sa pagtugtog. Talagang bibigay mo yung ano, yung power ng praise kasi andun yung ano, no? So, salamat po sa Panginoon sa gabing ito na nandito kayo at may nakita akong mga bagong muka. So, purihin po ang Diyos sa ginamit ng Panginoon para kayo makapunta rito. So, as we start the preaching, nag-umpisa na po yung oras ko. 50 minutes naman pala tayo. Kala ko 45. So, alam naman natin na our theme for this month ay Preach the Word in season and out of season. So, huwag kayong manawa. Kailangan na talaga natin i-preach ang salita ng Panginoon. Lagi yan. Kailangan niya na actually to preach, to proclaim, to declare, no? The Word of God is true. Sapagkat sinabi ng Panginoon na ang lahat ay mawawala, subalit ang aking salita ay mananatili. Amen? Yun ay magtatagal kahit sa anong pang panahon. No? Kahit na even our life ay mawawala din sa mundo na to. Subalit ang salita ng Panginoon ay mananatili. Amen po. Purihin ng Diyos sa gabing ito. Ngayon, ito po yung theme for the month. But our topic for tonight is proclaim the good news. Why? Because it is the hope of eternal life through Christ. Without the good news of salvation, there's no salvation. Amen? Tama ba? Pag wala magpipreach, wala ding makikinig, wala ring faith na tutubo. Amen? So, ito pong ating pag-uusapan sa 2 Timothy chapter 4, verse 5. So, pwede po ba tayong tumayong lahat upang sa pagbasa po ng kanyang salita? Okay? 2 Timothy chapter 4, verse 5. Basahin po natin. But you should keep a clear mind in every situation. Don't be afraid of suffering for the Lord. Work at telling others the good news and fully carry out the ministry God has given you. Okay, so tayo po'y manalangin. Diyos na buhay, Diyos na mapangaralan sa lahat. Salamat po, Ama, sa gabing ito na patuloy mo pong pangunguna, pag-iingat sa amin, Panginoon, maging ang mga online listeners, Panginoon, sa ngayon na sumasabay sa panalangin ito at nakikinig at maging sa mga makikinig pa sa mga darating na oras, Panginoon, at araw, Panginoon. Ay patuloy mo rin pong basbasan at pagpalain, Panginoon. Lord, sa gabing ito, humingi po kami ng paglilinis sa aming puso, Panginoon, Lord God, sa lahat ng mga karumihan na amin po nagawa. Lord, forgive us, Panginoon. Lord, maging ang mga bagay na nais mong gawin namin na hindi namin nagagawa, Panginoon, ipatawarin mo rin kami, Panginoon, Lord God. Lord, sa aming mga pagkukulang, Panginoon, Lord God, Lord, dalangin namin na ang banal na dugo ng Panginoong Kristo at siya maglinis po sa aming mga puso, sa aming isipan, Panginoon, Lord God, at malayang ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sa aming kalagatan ay kumilos, Panginoon. Lord, open our hearts, open our spiritual ears, Panginoon, na maintindihan namin ang iyong nais sa gabing ito. Salamat po, Ama, sa gabing ito. Ikaw po ang patuloy na mapuri, madakila, at patuloy na manguna sa aming harapan, Panginoon, Lord God. Sa pangalan ni Jesus, sa pamdalangin. Amen, amen. Pwede na po tayo makaupo. So, okay. Ating pag-uusapan ay the hope of eternal life through Christ. Need to proclaim the good news. Sa ating pong binasa, sabi dito, work at telling others the good news and fully carry out the ministry God has given you. Sa ibang translation, kasi kinuha ko po dito ay New Living Translation. So itong New King James, sabi dito, do the work of an evangelist, fulfill your ministry. Mabigat po itong fulfill your ministry, sa totoo lang. Ito po yung pangatlong pag-uusapan natin about fulfilling our ministry. Sapagkat marami na
ang sumuko. Marami na ang hindi nagpatuloy. At ang iba ay napagod, na burnout. Pero pag-uusapan natin bakit nangyayari po yung mga bagay na yon. Okay? Proclaim the good news, the hope of eternal life through Christ. Okay? Ito po yung una na, actually hindi po ito yung point natin, but ito lang yung unang para bang gusto ko pong itanong sa inyo o sabihin sa inyo na lagi nating alalahanin kung paano tayo tinawag ng Diyos. We must remember how God calls you. Kung paano ka nag-umpisa, dinala ka ng Panginoon sa iglesia o sa church or sa isang lugar na katulad nito or small group na ang pinag-uusapan po ay ang buhay ng Panginoong Jesucristo. Kung paano kanya tinawag. Sabihin na nating nasa unang baitang na tayo ng ating pananampalataya o nasa ikalawang baitang na. Grade by grade din po yan. So, balikan natin lagi, paano tayo tinawag ng Diyos? Anong kalagayan natin nung araw na yon? Paano po pinakita ng Diyos sa iyo? How God demonstrates His love for you? Kasi kung babalikan mo kung paano ka minahal ng Diyos, hindi ka susuko. Kung babalikan mo lagi kung paano mo naramdaman yung laki ng pag-ibig ng Diyos sa iyo, yun yung magiging driving force ng buhay mo na magsisik ka palalo. Amen? And next, naramdaman mo yung pag-ibig ng Diyos. How do we respond to His loving kindness? Uy, mabuti naman ng Diyos eh. Lagi naman nandiyan ang kanyang grace. Kaya nga, laging palasak po yung, kahit na anong gawin ko, patatawarin ako ng Diyos. Yes, patatawarin ka ng Panginoon. But of course, kung sinasadya mo na dahil inaabuso mo na kabutihan ng Diyos, may ibang usapan po doon. Sa ibang panahon, pag-aaralan natin yon. Kung ina-abuse natin yung grace na binibigay ng Panginoon. How do we respond to His loving kindness? Okay? Sa Matthew chapter 18, verse 12 to 14, sabi dito, what do you think if a man has 100 sheep and one of them goes astray? Does he not leave the 99 and go to the mountains to seek the one that is straying? And if he should find it, assuredly, I say to you, he rejoices more over that sheep than over the 99 that did not go astray. Even so, it is not the will of your Father who is in heaven that one of these little ones should perish. Sapagkat hindi kalooban ng Diyos, ng Ama, na merong isa na mapahamak, sabi niya. Kaya, alam mo, kung ikaw ang shepherd, meron kang 100 sheep, nawala yung isa, may 99 ka pa eh. Di ba? Eh, paano pag iniwan mo yung 99? Sila lahat mawala, inaanap mo yung isa. May ganun kaisipan eh. Pero you know what? Ang kaisipan po ng Panginoon, even the little ones ay ayaw niyang mawala. Amen? At alam nyo, sabi nga nila, para bang something like, hindi mahalaga sa atin yung isa na nawala. Kasi ang dami pa naman tayo eh. Kaya mo na siya, pinili niya yung gusto niyang daan. Pero alam mo, magiging mahalaga yon. Paano kung ikaw yung isa na yon? Ikaw yung isang nawawala at hinahanap ka ng Diyos. Gaano magiging grateful ang magiging puso mo na iniwan niya yung 99 para sa'yo, para hanapin ka. Magkakaroon ka ba ng pusong, sabihin, gratitude sa Panginoon or something like malaking sa Tagalog ay utang na loob. So ating pag-uusapan, ating point number 1 is compassion for the lost. Itong verse 11 ng ng Matthew 18 yan. Sabi, for Son of Man has came to save that which was lost. But for those who didn't seems like lost, sabi nila, hindi mo ako nawawala. Alam ko yung ginagawa ko. Saka na yan. Okay. Baka hindi ikaw yung hinahanap ng Panginoon. No? Kasi there's something like, mayroon pang pride sa puso mo. But if you feel lost, huwag ka mag-alala. Surely, God will find you. Amen? Sabi sa Romans 9:2, alam ko, hindi ko lang kung nailagay ko dito. Wala dito, no?
Sa Romans 9:2, sabi ni Paul, I have great sorrow and continual grief in my heart. Bakit po? Kasi yung kanyang countrymen, yung kanyang sabi nga sa dugo ay sila mga kapatid ko. Yung mga Hudyo na hindi kinilala yung ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Sabi niya, kahit na ako'y mapahamak, basta makakilala lamang sila, gagawin ko. Alam niyo yung kanyang puso, kanyang pag-ibig na ma-share po yung gospel sa kapwa niya Hudyo. Pero nung una, siya ay persecutor. Di ba? Bago siya tawagin ng Panginoon, siya po ay persecutor at pinakukulong niya at iba'y pinapapatay pa niya at witness pa siya nung pinagbabato po si Stephen. Amen? Pero nung siya po ay binago ng Panginoon, nagkaroon siya ng compassion for the lost. Kaya nga, inayawan ng mga Hudyo, hindi siya inintindi na punta po sa hintil, sa atin, ang mabuting balita. The parable of the lost sheep is a metaphor of how God cares for each person, even those who seem insignificant in our own eyes. Yung para bang, sobra na tao na to, hayaan mo na siya. Yung ganun ba? No, kanina nga, nagsisharing kami doon sa kusina. Paano, kung yung taong nakasakit sa'yo, paano mo siya sisharean? Galit ka nga sa kanya eh. That's how God moves. Sa totoo lang. Kasi kung tayo lang, sa ganang atin, hindi natin magagawa ito. But through the power of the Holy Spirit, through the love of the Lord na ipinaramdam sa atin, magkakaroon po tayo ng compassion sa iba. Kahit na parang yung, sabihin, sa sarili mo mismo, sa isip mo na, hindi naman ako mahalaga dyan. No? Yung parang something like, hindi ako kailangan, something like tingin mo sa sarili mo ay mababa. Sabi nga, kahit na parang walang nagmamalasakit sa iyo, isipin mo, mahal ka ng Diyos. Amen? Sapagkat namatay ang Panginoon para sa iyo. Hindi na po sukatan dito yung ano yung status ng buhay natin. Ang sukatan dito, paano tayo, ano ang pinantubos sa bawat isa po sa atin. Yun ang precious blood of Christ para tayo magkaroon ng kaligtasan. Amen po? In John 10:11, sabi dito, I am the good shepherd. The good shepherd gives his life for the sheep. Sa ibang mga verses pa nito, ay ang hindi talaga shepherd ay pinababayaan ng tupa. Pero ang Panginoong Jesucristo, hindi niya pinabayaan ang mga tupa niya. At sabi din niya, marami pang tupa na wala sa kanyang kawan. At dadalin niya yun sa kanyang kawan, yung mga tupang nawawala. At sa panahon ngayon, sino po ang gagamitin? Sino po? Tayo. Bawat isa po sa atin ang gagamitin ng Panginoon. Love ties the thread of union among each of us. Of course, kaya tayo nabuo dahil nagmahal ang ating mga magulang. Nagkaroon ng union, what they called love. While compassion is something that brings people closer to one another. Ano pa yung sabihin nun? Kasi, kaya ba nating mahalin na basta na lang nakita natin yung isang stranger o yung hindi natin kilala? Of course, hindi love yun eh. Diba? Hindi pa ganun katinding pag-ibig yun. Or hindi yun something like, paano ba may sabi yun? But, love just can call also as a compassionate heart is still something like, hindi love without, of course, you love with the opposite sex or something like that. Pero, pwede mong makipagsimpatya sa kanya na alam mo na itong tao na to, kailangan din niya ng kaligtasan. That is called compassion. Amen? Kailanman hindi po natin pwedeng alisin sa love ang compassion. And ang compassion sa love. Lagi po itong magkasama. No? Kasi katulad sa asawa mo, pagka lumipas ang panahon, para pagdating ng pagtanda ninyo, sabi lumilipas ang matinding pag-ibig. No? Pero with compassionate heart, alam mo bakit mo siya pinakasalan? No, kahit na tumanda na yan at kumulubot na ang mukha niyan, mahal mo pa rin yan. Kasi kulubot na rin naman yung mukha mo eh. Tanda ka na rin nun eh. Sabi nga sa misis ko, nung minsan nag-usap kami, may gano'n kaming usapan eh.
Sabi ko, bakit? Sa pagtanda mo, matanda na rin ako noon. Parang walang tayong matanda. Sabi ko, di ba? Kailangan hindi lumipas yung sa pag-ibig po yung compassionate heart na hindi mo gagawin sa iba yung ayaw mong gawin sa'yo, yung makapananakit sa iyong kapwa. Amen? Okay, love is a deep affection and care for another person or thing, while compassion is a feeling of sympathy and concern for those who are suffering. Love can be seen as a foundation of compassion as it motivates one to care for and elevate the suffering of those they love. However, one can feel compassion for someone without necessarily loving them. Kasi makikisimpatya ka sa kanila, maawa ka. Kasi itong tao na to, mapapahamak talaga to. Or something like, sa ginagawa niya, kailangan ko siyang madala sa church. Or something like, hindi ko siya kayang baguhin. But, pwede ko siyang ipakilala sa kanya yung magbabago sa kanyang buhay. Ipapakilala ko sa kanya yung nakilala ko na. Amen? Kasi hindi natin kayang baguhin ang buhay ng isang tao. Kahit ano pa sabihin natin. Kapatid ko nga, hanggang ngayon, nagtatalo kami about that. Kasi hindi ko siya talaga pwede baguhin. Pero sinisikap namin na ipanalangin siya na magkaroon siya ng ma-meet niya si Lord ng lubusan. Kasi medyo tagilid pa rin siya. Ang problema kasi sa magkakapatid, pag ikaw yung bunso, no? Wala kang ano eh. Kasi sabi nila, mas matanda ako sa'yo. Ako yung may power. Ako yung mas merong right. Parang ganon. Alam niyo, nung okay, John 10, sinabi ko na itong John 10:11, no? John 10:14, I am the good shepherd, and I know my sheep, and I'm known by my own. As the Father knows me, even so, I know the Father, and I lay down my life for the sheep. Sabi dito, alam din ng sheep ang boses ng Panginoon. Napanood nyo ba yung small clips sa Facebook na meron tumawag sa mga sheep? Kung ano pa, ginagaya niya yung boses ng sheep, or something like that. Hindi nakikinig sa kanya. Gumagano'n pa yung iba. Hindi nakikinig sa kanya. Pero nung dumating yung shepherd, isang tawag lang ng shepherd, nagtakbuhan yung mga sheep. Ang ibig sabihin po ng Panginoon dito, alam natin ang boses ng Panginoon. Huwag tayo magpanilang sa boses ng kaaway. Amen? Sapagkat maraming boses tayong mapakikinggan. Maraming opinion na magsasabi sa akin, tama yung ginagawa mo, ang importante, happy ka. Di ba? Ba't kailangan natin timbangin ano yung sinasabi ng Panginoon? Ano yung boses ng Panginoon? Yun ang ating pakinggan. Balansehin natin. Kaya dapat natin malaman kung ano yung boses ng Panginoon. Ito pa po yung isang matinding pagsubok. When Jesus asked Peter 3 times, do you love me? Ito pong pangyayaring to ay after na nung siya ay ng resurrection, nabuhay siyang muli. Before resurrection, sinabi ni Peter kay Jesus Christ, over my dead body, hindi ka mamamatay. Di ba? Pero ang sabi ng Panginoon sa kanya, hiniling ni Satanas na subukin ka. Sa araw na to, bago tumilao kang manok, 3 beses mo akong ipagkakanulo. Hindi, pero malakas loob niya. Hindi mangyayari yan. Mahal kita, Lord, hindi ko papabayang mamatay ka. On His own, sinasabi niya yon sa kanyang ganang sarili. At bago tumilao kang manok, pag tilawak ng manok, naalala niya yung sinabi ng Panginoon. Umiyak siya, at something like nagsisi siya, na totoo yung sinabi ng Panginoon na ipagkakanulo niya. Natakot siya. Nung dumating yung po yung matinding pagsubok sa buhay ng mga disipulo nung hinuli na ang Panginoon, nagkulasan sila eh. That is what faith is all about when it times of trials. Sometimes we are failing. Amen? Or yung sometimes na yun, madalas. Hindi minsan. Madalas, tayo ay sumasablay. Kasi ang faith ay sinusubok po, hindi po sa panahon ng tayo ay masaya, tayo ay may comfort, tayo ay with our families and with friends na kumakain ng masarap. Ang faith po ay sinusubok sa panahon ng kaguluhan, sa panahon ng walang katahimikan. Kailangan mong tumayo sa iyong pananampalataya. Sinasabi dito ni Lord sa kanya, so when they had eaten breakfast, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonah, do you love me more than this? Na higit pa sa lahat ng ito?
Di ba? Nakahuli sila ng isda. Nang hindi mabuhat ng lambat sa dami. Sabi, mahal mo ba ako? Mas mahal mo ba ako sa lahat ng ito? He said to him, yes, Lord, you know that I love you. Jesus said again, feed my lambs. He said to him again the second time, Simon, son of Jonah, do you love me? He said to him, yes, Lord, you know that I love you. Jesus said to him, tend my sheep. Sa pangatlong beses, tinanong siya ulit ng Panginoon. He said to him the third time, Simon, son of Jonah, do you love me? Peter was grieved. Parang nalungkot siya. Lord, hindi ka ba naniniwalang mahal kita? Parang bakit kailangan mong ulit-ulitin ng 3 beses? He said to him the third time, do you love me? And he said to him, Lord, you know all things. You know that I love you. Jesus said to him, feed my sheep. If you love the Lord, take care of the lamb, feed my sheep. Why 3 times? Ni-reinstate po niya si Peter sa kanya pong ministry kasi before ay 3 times niyang pinagkanulo ang Panginoon. Kaya 3 times na pinaalala sa kanya din ng Panginoon, nung time na mahina ka, pinagkanulo mo ko. Ni-remind siya ng Panginoon dito na you must stand on your faith. Kasi ito na, even death, no? Pinakita ng Panginoon na even death cannot hold him. After 3 days, he rose from the dead. No? Minsan yung failure natin po kasi yung nagtutulak para hindi tayo magpatuloy sa ministry. Kasi feeling natin, minsan, okay, madali tayo magpatawad, sabihin natin, na okay, pinapatawad na kita, pinatawad ko yung iba. Pero minsan yung sarili natin, nagiging hard tayo sa sarili natin. Yung sarili natin, minsan hindi natin mapatawad doon sa ating mga pagkukulang. Para bang, I'm not, para to, yung hindi ako karapat-dapat. Kasi nagawa ko na naman itong bagay na to. Nagawa ko na naman yung mga bagay na hindi ko gusto. All you need to do is just pray to the Lord and then move on. At pagpabago mo lang ang laman ng puso mo sa Panginoon. Huwag ka masyadong hard sa sarili mo. Di ba? Nalungkot si Peter. Bakit mo ko tinanong, Lord? 3 beses na. Hindi ka pa naniniwalang mahal kita. Kaya sinabi niya, you know all things, Panginoon. Alam mo ang lahat ng bagay. At ang bilin niya kay Peter, feed my sheep. If you love the Lord, you need to share the word. Not just to, para bang, tambak mo lang dyan, bahala ka na sa buhay mo. Sabi niya, tend my sheep. Minsan, ang sheep, ang tupa po, ginugupitan din yan. Inalagaan yan. Nagkakasugat yan. Binabantayan yan kasi may mga ason lobo. May mga false teachings, may mga false prophets. Kailangan natin silang turuan. Amen? God wants us to have a heart to seek Him. Of course, to experience His blessings. To fulfill our purpose through the power of His Spirit that at work inside us. Of course, kailangan natin makita kung ano yung purpose natin sa buhay. And cultivate a heart of compassion and empathy. Kasi actually yung compassion, hindi ito makukuha sa isang tulog lang, meron ka na kagad nito eh. No? Matulog ka lang, binasa mo ngayon, bukas meron ka na yan. No? Hindi po. It between you and the Lord, kapag naramdam mo kasi sabi nga, hate people will hate people. Love people will love people. If you are loved, of course, love din yung ibibigay mo sa iba. Amen? Bitterness na sa puso mo, bitterness din ang lalabas sa'yo. Kala mo, gwapo. Diba ganon? Diba? Bitter ka eh. Diba? Maputi naman yung buhok. Diba ganon? Kaya nga, we need to cultivate a heart of compassion and empathy. Second point, persistent to share the word. Consistently and intentionally sharing the gospel message with others, even when faced with challenges or resistance. Kasi hindi pwedeng hindi tayo o makakasalamuha ng mga challenges habang tayo nag-share. Marami pong mga pilosopo or something like maraming matatalino na gusto makipagdebate.
Sabi nila, kasalanan ng Diyos, bakit nagkasala ang tao? Kasi kung una pa man, tinanggal na niya yung puno ng pagkaalam ng mabuti at masama, hindi na nagkasala si Adan at si Eva. Tinanong ako ng isang kapatid natin yan sa Northgate. Sabi ko, pagdating sa langit, kung yun yung paniniwala mo, tanong mo yan kay Lord. Di, nagjo-joke lang ako. Sabi niya. Kasi we cannot question God kung ano po yung kanyang mga ginawa. But merong mga, logically speaking, which is parang, oo nga, no? Di ba? Nililito nila eh. Nililito ang tao. Sabi nila may unang tao na before pa si Adan si Eva kasi saan nakakuha ng asawa si Cain? Natanong niyo po ba yun? Sabi, si Cain, di ba, pinalaya siya at nag-asawa si Cain. O sino yung napangasawa niya? Bago sinabi pa sa Bible na at nagkaroon ng bagong anak si Adan at si Eva, si Seth. Pinalit kay Abel. Di ba? Ang sabi ng pastor namin yan dati, nung bago pa lang akong Kristiyano, tinanong namin yan eh. Kasi bago pa kami Kristiyano, di namin alam yung ganung bagay. Sabi lang niya, ano pa siya, professor at back to the Bible, administrator. Huwag niyo nang pakialaman yung asawa na may asawa. Kaya doon nagkakagulo ang buhay ng tao kasi pinapakialaman niyo yung asawa na may asawa eh. Huwag niyo nang pakialaman yung pangasawa ni Cain. Huwag na kayong maguluhan. Basta ng Bible, wala na unang tao, maliban kay Adan at Eva. Pero ang totoo po, hindi po ganun yung pagkakasunod ng Biblia. Na nagkasawa si Cain bago pinanganak ito. Hindi po ganun. Sinabi lang yung naging buhay ni Cain. No? But not necessarily, kasi nung sinulat naman po ang Biblia, walang mga chapters and verses. No? Not necessarily ganun po talaga yung pagkakasunod ng mga pangyayari. Kaya wag po kayo maguluhan sa sinabi ko. At sinasabi ko lang kasi marami ang magtuturo ng mga maling paniniwala, mga baluktot na pananaw at gagamitin po ang salita ng Diyos. Amen? Sabi nila, may faith ka lang, gawin mo na lahat, ligtas ka. Is that true? Merong nagtuturo ng ganon. Sumapi ka sa aming iglesia, maliligtas ka. Merong nagtuturo ng ganon. At sa pag-share mo ng Word of God, sa iyong pagtuturo, makaka-encounter ka ng ganon. Meron nga kami na-encounter, sinabihan pa kaming kulto eh. Pero tinanong ko siya, ano ba yung pagkakaintindi mo sa kulto? Eh, hindi rin niya alam. Sabi ko, hindi ko rin alam eh. Sabi ko sa kanya, so hindi kami nagtalo. No, kasi hindi ko kailangan i-prove yung point ko na hindi kami kulto. No. Hindi ko kailangan i-prove kasi it's the word of the Lord. Si Lord po ang magpapatunay na ating sinasabi ay totoo. No? You need, para bang kapag ikay po lingkod ng Panginoon, tandaan natin, wala tayong kailangang patunayan sa tao. It is the word of the Lord na nagsasabi po ng totoo. That's why si Paul ay ini-insist niya sa mga tao, sa Bereans, pinilis niya yung mga Bereans kasi binabasa nila yung manuscript. Totoo ba yung sinasabi ng tao na to? Binobola ako nito. Kailangan nababasa po natin ang Biblia para po, pagka naka-face tayo ng mga challenges, mga resistance, we are standing in our faith. Nakatayo tayo sa ating pananampalataya. Hindi tayo para bang alon sa dagat na dinadala lang ng hangin sa dalampasigan. Kung nasaan yung flow, andun tayo. Amen? In Romans 10:15, and how shall they preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who preach the gospel of peace, who bring glad tidings of good things. Persistent to share the word. Sabi dito, kung walang pinadala, sino magpipreach? How beautiful are the feet of those who preach the gospel of peace. Talagang maganda yung paan nila. Hindi po, yung sabi dito yung kahaya itong mga taong ito na lumalakad para po i-share yung gospel of peace. No? Of course, we need to be persistent in prayer for those people na nakakasalamuhan natin na magkaroon po ng pagkakataon to share the word. Minsan kasi nahihiya tayo eh. Minsan kasi hindi natin mabuksan ating bibig. O minsan, we need to pray for them also. Tapos, ang Panginoon po ang kikilos para po magkaroon tayo ng lakas na loob. Kasi usually wala tayong maliban na lang kung talagang madaldal ka o something like bida-bida ka, talagang Pero sa pagiging Kristiyano, kailangan maging bida-bida rin minsan eh. Ibida mo ang Panginoong Jesucristo. Amen? Hindi bida-bida yung sarili mo. Yung Panginoong Jesucristo, huwag ka magpaka-Jollibee. No? Amen?
In Galatians 6:9, let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart. Gawin natin ang mabuti. Huwag tayo magsawa sa paggawa ng mabuti. At ang pagtsatsaga na ibahagi ang salita ng Diyos ay hindi po mawawalan ng kabuluhan. Meron po akong nabasa. Actually, ito po illustrate ko sa inyo about the persistency sa pag-share. Persistent in sharing the word. A little boy at the age of 9, actually 9 years old pa lang siya, na-invite siya sa BBS, Vacation Bible School. Tapos, somewhere down the road, yung kasama niya sa lugar na yon, yung may isang bata na sinabi sa kanya, in-invite siya, why don't you come back for the same thing on Sunday? Para bang, pagkatapos ng BBS, kasi wala na, yung mga bata, wala na yan, kanya-kanya na yan. Tapos na yung 1 week or something, 5 days na BBS eh. Kasi vacation nga lang eh, Vacation Bible School eh, di ba? Kahit tayo, meron ganun eh. Sa Pilipinas, lagi yon every vacation. And suddenly, pumunta siya, yung bata na yon. In-invite siya ng Sunday eh. Punta siya ng Sunday, hanggang sa 9 years old pa lang siya. Actually, hindi ko pa nakikita yung bibliography ng tao na to. Nabasa ko pa lang yung testimony. Kinumpute ko, for 400 Sunday, siyang umaattend sa church, siya ay na-convert. Kinumit niya yung buhay niya sa Panginoon. Tinignan ko, sabi, 400 Sunday, ang dami nun. Di ba? For 365 days, how many Sundays lang for 365 days? Kinumpute ko more or less, pag 4 lang yung 4 weeks, 4 Sunday in a month, 7.3 years. More or less, 7 to 8 years. Siyang pumupunta sa church bago niya kinumit ang sarili niya sa Panginoon. Kaya minsan, para mang feeling natin, may mga nakakasama tayo na matagal na natin kasama, pero nananawa tayo na alagaan kasi parang ang tagal na nito. Tapos hindi pa lumalago. Di ba? Di ba? Meron ganun eh. Para bang, minsan, ipukpok ko na yung Bible sa ulo mo para pumasok sa ulo mo yung salita ng Diyos. Pwede ba yon? Hindi eh. Pero you know what? Persistent in the word, to share the word. Kailangan natin maging matyaga. Huwag natin ipukpok yung Bible. Amen? Sabi dito, these people picked me up in that school bus 400 times before I became a Christian at the age of 17. From 9 years of age. Ginugel ko po kung totoo yung testimony. Sino yung tao na to? Siya po si Dr. Norman Geisler, an American Christian philosopher, theologian, and apologist. Alam mo yun? Sa pagdalo daw niya sa church, sabi niya, and then I began to see a difference. Nakita daw niya pagkakaiba. Kasi, dineclare niya, we are a Roman Catholic, sabi niya. But, when I go to their church, nakita ko yung pagbabago. I began to see the belief system that made a difference in people's lives. Nakita niya. There's something like, itong mga tao na nakasama ko sa church, there's something, merong kaiba sa kanila kaysa doon sa mga dati ko nakakasama. Kaya nung nabasa ko itong patotoo niya, yung una testimony about him, hinanap ko. Sabi ko, totoo ba to? Binasa ko yung buong, ang haba eh. Kaya inano ko na lang kasi haba tayo masyado eh pagka binasa ko lahat eh. Dito ko parang na-touch ako dito sa sinabi niya na, these people love me. Sabi niya. Ito pa, these people live a consistent lives. Consistent. Yung kanilang buhay Kristiyano. Sa church, nakikita niya na hindi siya abandoned. Nakikita niya yung pagmamahal, tunay na pagmamahal. Kaya siya na-convert. Teka lang, totoo ang Kristiyano. Totoo ang Diyos dahil nakita ko sa buhay nilang merong Diyos sa iglesia. Ito pa, they practice what they preach. Alam niyo, tutuwa nga ako sa Panginoon kasi nakikita ko po, we are not perfect church, totoo lang. Marami rin tayong pagkukulang. Pero, itong mga bagay nito ay nakita ko po ito dito sa
iglesia ng Panginoon. Amen? Alam nyo, hindi yung sinasabi minsan yung ginagawa, mas powerful yung testimony, yung pag-alaga natin sa tao, yung pagtsatsaga natin, na kahit na parang nakikita mo ngayon na parang wala siyang pagbabago, pero ang Diyos pala kumikilos sa kanya. Isipin mo, sabi niya, I began to see a belief system that made difference in people's lives. And that system is the life of Christ sa kanilang mga buhay. Nakikita yun sa buhay natin. Kaya marami ang nakakakilala pa sa Panginoon. That's persistently sharing the word through our lives, mga kapatid. Amen? Actually, touch talaga ako doon sa buhay ni Pastor Dr. Norman. Actually, isipin mo, 9 years pa lang siya, at the age of 9. Na-convert siya 17. Ang aga niya napunta sa church. So, hindi pa huli, no? Pero wag naman natin gayahin, no? After 8 years, bago tayo mag-commit sa buhay sa Panginoon. Kasi si Paul, in 3 days, no, after siya pinalalangin ni Ananias, nung siya nabulag, pagkatapos niya makakita, nag-ministry siya. Once you receive Christ, mag-ministry ka sa Panginoon. Kasi merong something like, if anyone is in Christ, he's a new creation. May pagbabago sa ating buhay. Pangatlo, fulfill your ministry. Sinabi dito kanina, saan ba yun? Sa Galatians 6:9, let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart. Ano yung maririp natin? Ito po. A crown of righteousness awaits everyone who fulfills his ministry. In 2 Timothy chapter 4, verse 8, finally, there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give to me on that day. And not to me only, but also to all who have loved his appearing. Hindi lang siya. Maging tayo man na nag-aantay sa muling pagbabalik ng Panginoon, na ginagawa po at ang kanang ministry ng Panginoon, ay tatanggap ng crown of righteousness. Sino pong hindi ayaw nito? Taas ang kamay. Of course, lahat gusto natin, no? Taas natin ang kamay kung sino gusto nito. Gusto natin ito sapagkat ito'y korona ng tagumpay, no? Na hindi mawawala. Ang lahat kung anong meron tayo, lahat yan mawawala. Kahit na makapalang wallet mo, mawawala yan. Kaya mamaya, gastusin na natin yan. Mawawala din yan no? But yung ating pong tinitingnan ay yung tagumpay sa langit. Alam niyo yung kantang if I could imagine, ano ba yun? Yung parang, ano ang gagawin mo kapag haharap ka na sa Diyos? Iiyak ka, luluhod ka, yayakapin mo siya. Paano? I could only imagine yung kanta na yun. No? Actually, nung pinapanood namin yung story na yun, hindi ko na kung nasa Northgate kami noon. Palihim po ako naiiyak kasi, syempre, lalaki tayo lalaki hindi umiiyak. No? Kahit nung namatay nanay ko, hindi ko pinakita sa asawa ko umiiyak ako Kaya akala niya malakas, matibay loob ko. Pero hindi niya alam, bago pa ako, iniyak ko na. Feeling tayo? feeling strong. Pero iyakin po tayo pagdating sa Panginoon. Inisip ko, Lord, paano pag dumating na yung panahon na mamimit na kita, anong gagawin ko? Ilang luha, gaano karaming maipon ba ng isang timba o ilang timbang luha ang iiyak mo sa kagalakan pag namit mo na ang Panginoon. Na-imagine niyo po ba yun? Gaano kasarap, gaano kasaya na mamit natin ang Panginoon at papatawan niya tayo ng crown of righteousness. Enduring hardship is seen as a demonstration of faith and a path to spiritual growth. Kasi po, hindi tayo mag-endure ng hardships when fulfilling our ministry. To fulfill our ministry is to grow more and more like Christ. Kasi, without Christ-likeness, we will achieve nothing. Without Christ-likeness, we cannot fulfill our ministry. We cannot serve our purpose sa calling natin sa Panginoon.
It is the likeness of Christ that push us to do what is right in the eyes of the Lord. Hindi po ito dahil marunong lang tayo mag-share ng salita ng Panginoon. Hindi po. O magaling kang magsalita sa harap. Hindi po yun. Hindi ang ating ginagawa. At even kami na tumatayo sa harap, kami po ay tulad lamang nitong speaker na to. Sinasabi namin, o kami mga waiter na sinaserve po ang niluto ng chef. Kami mga waiter na server po ng Panginoon para ibigay sa inyo yung gustong sabihin ng Panginoon. Marami na po ang sumuko at hindi nagtagumpay. Marami na po. Actually, marami na rin po ako nakilala na nag-stumbled. Dumaan po kami sa church namin sa Pilipinas before. Actually, ako mismo sa sarili ko, umalis ako sa leadership nung marami na po ang para bang nahati kami ilang beses eh. Actually, ano po ang church namin eh, na-divide. Tapos, may mga involved na pastors. One of the pastors na nakasama ko as a youth pastor ay sinubok ng matindi ng Panginoon. Humahayo siya, meron siya kasamang isang youth na babae. Actually, hindi nyo naman siya kilala. Makakakilala ko, mapapanood to. Kilala nila yon. Totoo po nangyari to, hindi ko kayo binabola. Alam niyo, humayo siya, nag-share sila ng word, nagbabible study, may kasama siya isang youth. Like, tine-train nila. Suddenly, hindi namin alam, hindi na siya umuwi sa asawa niya. Years later, hindi na siya umuwi sa asawa niya. Inabandon niya yung pamilya niya. Tapos pumutok yung balita na nagkaanak siya doon sa youth na yun. Siyempre, of course, nawala na siya sa ministry nung hindi na siya umuwi sa asawa niya. Bigla na siyang parang bulang nawala. Tapos, that's my parang turning point na kung siya nga sabi ko, nalaglag ako pa. Hindi man ako pastor, sabi ko. So, I will focus on myself muna, hindi muna sa ministry. Kasi, nag-full time sa ministry to, pero still, they failed. Pero you know what? Bakit sila nagpe-failed? Bakit siya nag-failed? Kasi, sinabi niya sa sarili niya, kaya ko to. Kaya kong tanggayan ng tukso. Kaya kong paglabanan ng laman. Pero nakipaglaro siya. Kumbaga, hindi mo binantayan yung sarili mo sa paglilingkod mo sa Panginoon. Akala mo okay lang yun. Kailangan mo bantayan din ang sarili mo. Hindi ka lang salita ng salita. Kailangan, mayroon kang boundary when it comes to ministry. When it comes to opposite sex. Kung minister ka, meron nagpapa-counsel sa'yo, you need a boundary. Kailangan mo magkaroon ng principles. Huwag kang papadala. Kaya sabi ko sa inyo, marami nang nagpastor, pero sabi nga nung isa namang kaibigan ko, actually kaibigan ko to, sabi niya, nung na-ordain siyang pastor, medyo joker, niloloko-loko namin. Nung niloloko namin siya, huwag niyo na ako lokohin, pastor na ako. Yung bang ganon, nagpastor siya para kumuha lang siya ng title sa buhay. Teka, pastor ako, galang niyo ako. Something like that. Is that right? No. Hindi po ito yun. Wala pong mataas na position sa church. Meron lang pong order. Pero hindi mataas ang posisyong pastor. Actually, ang pastor nga, kahit sinasharean mo na nga, inaaway ka pa nung sinasharean mo But you need to love them. Amen? You need to pray for them. Kasi pastor ka tinawag ka ng Panginoon to tend the sheep of the Lord. Gano'ng kahirap yun? Tanongin si Pastor Clet, gano'ng kahirap yun? Mamaya. Sa totoo lang, without Christ-likeness, we will achieve nothing. At kaya ito yung target ng bawat isa. To proclaim the good news of the gospel. Actually, tapos na po tayo. Kaya magpo-focus tayo dito sa fulfilling our ministry. Kung titingin tayo sa ating kakayahan, napakahirap nito. Amen. But the power of the Holy Spirit ay nasa atin. Ibinigay na po ng Panginoon. The same helper, the same na katulad ng Panginoong Kristo ang binigay niya.
All we need to do is to render our lives to Jesus at mag-i-intervene ang Banal na Espiritu sa atin. Amen? In our concluding verse, actually mahaba po yung concluding verse natin. 5 verses po ito. Sabi po natin, But you have carefully followed my doctrine, manner of life, purpose, faith, long-suffering, love, perseverance, persecutions, afflictions which happened to me at Antioch, at Iconium, at Lystra, what persecutions I endured. And out of them all the Lord delivered me. Si Paul po ang nagsasalita nito. Marami siyang pinagdaanan. Yes, all you who desire to live godly in Christ Jesus will suffer persecution. All who desire to live godly in Christ Jesus will suffer persecution. Hindi tayo exempted. But nabi 113 to. But evil men and impostors will grow worse and worse, deceiving and being deceived. Kumbaga, kung gaano tayo ka-persistent to share the word, meron ding ginagawa ang kaaway para sirain yung ating faith, para hindi tayo magpatuloy. Gigibain ka niya at minsan gagamitin niya yung family mo pa. Minsan gagamitin niya yung mahal mo sa buhay. Minsan anak mo. But all you need to do is trust the Lord. Hawak ng Diyos ang buhay ng anak natin, hindi tayo. Siya rin ang magbabago. Siya rin ang kikilos. Okay, 14. But you must continue in the things which you have learned and been assured of, knowing from who you have learned them. And that from childhood you have known the scriptures, and which are able to make you wise for salvation through faith which is in Christ Jesus. Amen? Mga kapatid, sabi nga ng Panginoon, if anyone who wants to be my disciple, tandaan natin, deny yourself, take up your cross, and follow me. Yan ang lagi na ko iniisip. Yan yung naging sharing po namin ng uncle ko. Sabihin ng tao na, kilala nila ako nung kabataan ko, ay talagang hindi ako dapat nagpastor kasi napakawalang niya ako. May po, totoo po yun. Pero ito yung sabi ng Panginoon, hindi ka karapat dapat, but you need to deny yourself. Hindi ikaw yun eh. Take up your cross every day and follow Jesus Christ. Tandaan po natin yan. No pride at all kapag ikaw po'y tinawag ng Diyos. Ego is number one enemy, mga kapatid. Wala na pala. Proclaim the good news of salvation, for it is the hope of eternal life through Christ. Amen? Amen, mga kapatid. Sa mga baguhan, may first timer kasi tayo ngayon. So, later we will explain to you yung kung ano po talaga yung nilalaman ng lahat ng ito. No? Kailangan to, one-on-one. Eye to eye, mamaya. Okay? So, purihin po ang Panginoon. Tayo po'y tumayo at tayo po'y manalangin. Diyos na buhay, Diyos na kapangyarihan sa lahat. Salamat po, Ama, sa gabing ito, sa inyong salita, tunay na Panginoon. Lord, kung saga ng amin, hindi po namin magagawa ang lahat ng ito. Lord, give us a compassionate heart. Nagamitin mo po kami sa iyong mga tupa na wala pa po dito sa inyong iglesia, Panginoon, Lord God. Lord, give us the courage, Panginoon. Give us the strength, Panginoon, Lord God, na to share the good news of salvation sa iba, Panginoon, Lord God. At bigyan mo po kami ng katsagaan, Panginoon, Lord God, na maging makasama na namin, Panginoon, ay sikapin namin na pilitin pa rin turuan sila, Panginoon, katulad ng ginawa ninyo, Panginoon, sa amin, Panginoon, Lord God, na kami pinagtsagaan nyo before, bago po kami nakatayo sa aming mga sariling pananampalataya. Lord, give us that heart, Panginoon, Lord God, na magkaroon po ng katsagaan at pagmamahal sa bawat isa, Panginoon. And give us the courage to fulfill our ministry, Panginoon, Lord God, to serve the purpose, Panginoon, of your calling, Panginoon, sa bawat isa po sa amin. Lord, salamat po, Panginoon, Lord God, I'm praying, Panginoon, sa aming mga kapatid, sa inyong mga anak na naririto, Panginoon, Lord God, sa inyong bulwagan, maging manakikinig through online, Panginoon, Lord God. Lord, mag-intervene ka, Panginoon, Lord God. Touch our hearts, Panginoon, Lord God. Search our hearts, Panginoon, Lord God. At turuan mo po kami na
ihingi, Panginoon, na lahat ng ito ng pagbabago, Panginoon Lord God, sa inyo, Panginoon Lord. Hingi ng tawad, Panginoon Lord God, at give us a new heart, Panginoon Lord God. Ang heart na handang laging sumunod sa inyo, Panginoon Lord God. Lord, at patuloy po kami bigyan ng kauhawan, Panginoon Lord God, na to meditate your word, Panginoon. To listen to your words, Panginoon, at maging matyaga sa pananalangin, Panginoon Lord God. Because ito po ang aming sandata, Panginoon Lord God, laban sa lahat ng gawa ng kaaway, Panginoon. Lord, open our hearts, open our minds, Panginoon Lord God, na ang mga salitang ito ay isulat, Panginoon, sa aming mga puso, Panginoon, sa gabing ito. Salamat po, Ama, sa inyong mga salita. Purihin ka, dakilain ka, luwatiin ka, pasalamatan sa pangalan ni Jesus, sa lahat ng ito aming panalangin. Lahat po magsabi ng Amen. Amen.